Yo, what's up mga brad? So, andito pala tayo sa ating pipicture natin ngayon ay isang pechay, ano? Kasi yung napakahaba po ng pechayan na to. Hanggang dun. Ayun, no? Dalawa po yan. Ito po yung malapit ng i-harvest na pechay. So, ang brand nito is S-West Pabito. Ito. Tingnan kung ang lalaki, oh. Diba? Ang location pala nito ay sa Santa Maria, Bulacan. Dito may papuntang Bukawi. Yan, oh. Malapit tayo sa dito. Ito yung taniman nila. Malapit lang sa sa ilog kaya walang problema sa tubig. Tingnan niyo naman yung nila. Parang dikit-dikit to. So more than 1,000 rin yung nakatanim dito. Hanggang dun. Ito siya, nakahilera. Naka by schedule. So may nauna, may nahuli para hindi siya sabay-sabay. Okay? Yun ang technique nila dito sa pagtatanim ng pechay. Yan, oh. So 30 days lang ito. Aani ka na. Basta maganda yung kumpleto yung kailangan niya. Tubig, syempre pag-spray, then yung abono, yun ang pinaka-importante yung mga abono, yun, mga importante yung mga yan. Tingnan nyo. Titignan nyo, yan. So maraming nagtanim ng pechay dito. Pakarami. Pero may mga buyer din na sila dito. Dito may tanim din silang sibuyas sa gilid. Tapos kamatis. Yan, oh. For bundle po ito, mga 300 daw po isang bundle. Gusto yung order. Hanggang dun sa dulo. Yan, marami dito. So may tanim din sila ditong kamatis, oh. Ganyan siya, berdeng-berdeng. Tingnan mo, ganyan yan nakalaki, oh. Oh. Fresh na fresh. Fresh from the farm, mga brad. Ito, makikita nyo dito. Walang problema sa tubig dahil malapit lang, oh, yan, oh. Then may mga alokbati rin dito. Sila, oh. Yan, tanim silang alokbati. Pang gulay lang siguro to, okay, pang benta rin. Pero ang pinaka main source nila na ibebenta ito, pechay, kasi panahon ng pechay ngayon. Nag-start na to December pa lang. October, December hanggang ngayon, March. Yan, tuloy-tuloy. Sa tagulan lang hindi sila nakakatanim dito. Dahil bahain. Yan. So hindi siya hindi siya yung direct seeding, bali transplant po siya. Yan, tingnan niyo, naka-diki siya, ay flat siya, oh. Ito, boghag yung lupa. Parang kakatapos lang nila magdilig. Ano? Parang 2 times daw po sila magdilig kasi umaga at hapon dahil sa sobrang init. March na kasi ngayon. Ano? Wala namang problema sa tubig dahil malapit lang. Tingnan nyo. Ito yung ginawa nilang daan. Sa mga gustong magtanim ng pechay, yan. Ito. Ito rin ginagamit nilang pang dilig. Improvise. Meron siyang butas-butas dito. Tapos timba. Yan, tapos yung kawayan, ayun, oh. Ginawa lang nila. Galing. Nice. Yan. Tapos pag dinilig nila yun, parang sprinkle. Kakat sila dito. Ito lagi kasi maganda sa pechay kasi madali lang siyang harbisin. 30 days lang, then kita ka na. Unlike sa matagal.
Diba? Iba't iba naman ang katangian ng mga tanim natin. Okay, tingnan niyo. So ito ginagawang panghalo sa nilaga, sa sinigang. Ang daming kailangan tong pechay kaya mabenta rin siya. Okay. So dalawa kasing paboran ng pagtanim nito, direct tsaka yung indirect. Ito transplant kasi mga to transplant. So pag indirect sabog lang, boom, ano lang. Ito plat by plat, dalawa. Yun, ano, buwaghag yung lupa, walang problema. Kaya madali siyang makapenetrate yung ugat. Yan o. So makikita nyo may maliliit dun dito susunod na to. By schedule kasi after 1 week, mga to. Para pag hindi sabay-sabay, para sunod-sunod yung i-harvest nila. So yun lang mga brad. Baka na gusto nyo tong video to dahil mahilig tayo sa mga agriculture. Habol lang natin to. Ito yung part na maliliit pa lang talaga Ito. Yun po yung may-ari, yung si tatay. Yan, kukuha siya ng pangdilig. Yan. So ito is transplant to, yung iba sabog. Yan pero maliliit pa lang Tingnan nyo naman maliliit pa lang siya lang. Ganyan siya. Tapos yung sa kabila is malalaki na. Ito lang yan sa gilid ng dike. Yan nakapagtanim sila By summer lang po pwede magtanim ng pechay. So pwede kayo din magtanim ng pechay for business. Pero pag-aralin nyo muna. So later on baka ito rin gawin natin pag okay na ang mga bagay-bagay. Yun lang, thank you.